Uy mga mahilig sa misteryo. Ngayon, mayroon akong nakakakilabot na kwento na pinamagatang Ang Madilim na Sikreto ni Renz, isang aral sa katapatan. Kaya mag-seatbelt na at maghanda para maintriga. Si Renz ay isang tipikal na lalaki, gwapo, matalino at palabiro sa mga babae. Kahit may kasintahan na tapat at masayahin si Lika, hindi mapigilan ni Renz ang manligaw sa iba. Lihim siyang may dalawa pang karelasyon, isa sa trabaho at isa sa gym. Isang araw, muntik na siyang mahuli ni Lika. Nahuli niya itong may ka-text na iba pero nakalusot siya sa mga pangako tulad ng "Ikaw lang ang mahal ko." Noong gabing iyon, habang pauwi siya galing gym, nakasalubong niya ang isang matandang babae sa kanto. Mapuputi ang mga mata nito at gula-gulanit ang damit. "Iho, gusto mo bang hindi ka mahuli?" tanong nito. Nakangisi na parang may alam. Napahinto si Renz. "Ano po ang sabi ninyo? Alam kong maraming kang kasinungalingan. Kung gusto mong hindi ito mapansin, may paraan ako." Kapalit ang maliit na halaga, ngunit na intriga, tinanggap ni Renz ang alok. Binigyan siya ng matanda ng isang maliit na bote na may itim na likido. "Inumin mo ito tuwing magsisinungaling ka. Magiging ligtas ka, pero may kapalit." Nang gabing iyon, tinanong siya ni Laika kung galing ba talaga siya sa gym. Uminom siya ng likido bago sumagot. "O, pangako, walang iba." Walang pag-aalinlangan, naniwala sa kanya si Laika. Gumana ito. Pero kinabukasan, napansin niyang namamaga ang kanyang daliri. Pagkalipas ng 2 araw, matapos magsinungaling sa kanyang boss kung bakit siya absent, nanigas ang kanyang kanang binti. Di nagtagal, nabulok ang kanyang mga kuko at lumabas ang mabahong amoy mula sa loob. Nagpanik siya. Bumalik siya sa kanto para hanapin ang matanda pero wala na ito. Sa halip, may nakita siyang sulat, "May kapalit ang kasinungalingan." Unti-unti, mawawala ka sa sarili mo. Habang dumarami ang kanyang kasinungalingan, ganoon din ang mga parte ng kanyang sarili na nawawala. Una ang kanyang ngiti, tapos ang kanyang kumpiyansa, hanggang sa hindi na niya kayang humarap sa salamin. Pakiramdam niya ay nilalamon ng di nakikitang anino ang bawat parte ng kanyang katawan. Desperado, nagpasya siyang magtapat kay Lika. Inamin niya ang lahat, ang babae sa gym, ang ka-text sa opisina at ang matanda. Sa halip na galit, luha ang isinagot ni Lika. Salamat sa katotohanan, bulong niya at saka lumayo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi siya uminom ng likido. Puro katotohanan lang ang kanyang sinabi. Kinabukasan, gumaling ang kanyang mga sugat. Nawala ang mabahong amoy. At sa salamin nakita niya ang sarili na nakangiti muli. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik siya sa kanto kung saan niya huling nakita ang matanda. Naroon ito, nakaupo sa ilalim ng puno na may mga bulaklak. "Natuto ka na ba?" tanong nito, nakatitig sa kanyang mga mata. "Opo," sagot ni Renz, yumuko ang ulo. Ang katotohanan ay hindi kailanman may tago ng mga anino. Ngumiti ang matanda at sa isang iglap, nawala ito na parang bula, tinangay ng hangin na tila bumubulong, bayad na ang iyong utang. At ayan na nga mga kaibigan. Isang nakakapigil hiningang kwento na nagpapaalala sa atin na ang katapatan talaga ang pinakamahusay na patakaran. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, siguraduhin mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas maraming nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatiling mausisa.